Narinig ito, inakay ni Janju si Shaning sa kanyang balakang at saka sila lumipad. Sa sandaling narinig ni Janju ang salitang lumipad, naramdaman niya ang lubos na pagkapagod, na parang wala na siyang natitirang enerhiya sa kanyang tangke. Tumingin siya palayo, itinatago ang kanyang mga takot na parang isang salamangkero na nagtatago ng isang trick. At inakala ko na mas matalino siguro na umuwi para matulog ng mahimbing. Naghihintay ang adventure bukas, ngunit dahil napagdaanan na natin ang lahat ng paghihirap na ito para makarating dito, paano tayo aalis ng ganito? Binago ni Shaning ang kanyang katawan sa isang higanteng siyam na buntot na sorrow, bitbit si Janju sa kanyang likod. Sa likod ni Shaning, nakaramdam si Janju ng labis na kaba. Kahit bago pa man niya marating ang transformation stage, natuto na siya ng ilang kapangyarihang Diyos. Tunay na pambihira, ang pagpapuri ay nagpapataas ng pagmamataas ni Shaning. Siyempre, kahanga-hanga siya. Umupo si Janju sa likod ni Shaning. Habang tinitingnan niya ang tanawin sa harap niya, hindi niya maiwasang mamangha. Sa harap niya ay nakatayo ang isang matayog na bangin na may hindi mabilang na maliliit na kuweba. Sumigaw ng malakas si Shaning sa mga kuweba, lumabas kayong lahat dito. Biglang lumitaw ang maraming pares ng mata at nagsimula silang magdaldalan kung paano nagdala si Shaning ng isang tao. Hoy! Sa wakas, kumakain si Shaning ng tao. Niloloko na naman niya tayo. Saan niya ba nakuha ang tao na ito? Napawisan si Janju nang marinig sila. Si Shaning, narinig ito, galit na sumigaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko kailangan ng tao. Ito ang asawa ko. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na figure ang sumugod palabas ng mga kuweba. Isang grupo ng mga fox spirits ang lumitaw, pinalibutan at mausisa na pinagmamasdan si Janju. Sinabi sa kanila ni Shaning, ito ang aking bayaw. Sinabi ko na sa inyo na dadalhin ko siya para makilala niyo at hindi ako nagsisinungaling. Ang mga fox spirits ay nagduda, sinasabing, paano yun mangyayari? Wala siyang buntot. Ang asawa ng aming binibini ay dapat may 3 ulo at 6 na braso, nagbubuga ng apoy at naglalabas ng tubig. Dapat siya ay isang sinaunang demonyo na may sukdulang kapangyarihan. Naiwan si Janju na tulala. Mabilis siyang nagpaliwanag, ako ang fiancé ng inyong binibini. Tinitiyak ko sa inyo na ako ang totoo. Umupo siya sa harap ng mga fox spirits at nagtanong, gusto niyo bang malaman kung bakit gusto akong pakasalan ng inyong binibini? Hayaan niyo akong ibalik kayo sa matagal na panahon. Matagal na panahon, isang fox spirit ang aksidenteng tumawid sa hangganan ng kaharian ng tao at demonyo papunta sa lupain ng mga tao. Nagliwanag ang mga mata ng fox spirit sa kwentong ito. Ilang araw pagkatapos, pinuri ni Lord Insan si Janju na sinasabing, Young Master, tunay kang kahanga-hanga. Sa loob lang ng ilang araw, natulungan mo ang mahigit 10 maliliit na fox spirits mula sa aming angkan na matutong magsalita. At ang ilan ay nakalampas pa sa transformation stage, humaharap sa heavenly tribulation. Magalang na sumagot si Janju kay Lord Insan, nagbibiro ka. Kahit na maganda ang aking mga turo, nang walang mga pamamaraan ng paglilinang na ibinigay mo, magiging walang laman na teorya lang ito. Si Lord San, ang kanyang mukha ay kasing kumot na ng edad, ngumiti at sinabi, sa simula, nang ipahayag ng aming binibini na papakasalan kanya, medyo kritikal. Ang ilang matatanda sa angkan. Ngunit ngayon ay tila, kung sila ay bulag, kung gayon tayong matatanda ay tunay na hanggal. Sa pagsasalita nito, ang kwento na aming nililika ngayon ay may kaunting kasaysayan na kinasasangkutan ng batang binibini. Narinig ito, sinabi ni Janju, Lordan, pakipatuloy. Yumuko si Lord San, itinaas ang kanyang tasa ng tsaa at nagsalita tungkol sa paghihimagsik ng tao, binanggit na kasama rin si Yusher. Nagpadala kami ng malalakas na figures sa Qin Kingdom. Si Janju, na interesado, ay nagtanong, Yu Quan, napakababala ba ni Yor na guluhin ang mortal na mundo, nagdudulot ng kaguluhan sa mga tao? Sa tingin ba nila ay wala ng tao? Sumagot si Lord Insan, young scholar, nagkakamali ka. Ang Yasir clan ay isang pangunahing angkan sa loob ng Demon Nation na may lakas na nakikipagkumpetensya sa aming 2 Sun clan, bagaman kulang sila ng isang figure tulad ng aming kagalang-galang na ninuno. Bukod dito, sa pagkakataong ito, inanyayahan sila ng pinuno ng Qin Kingdom at biniyayaan ng proteksyon. Kung sasali ang malalakas na tao,
maaaring mahirap malaman ang kalalabasan. Biglang lumitaw si Shaning mula sa kung saan, tinatawag na bayaw, nakakagulat kay Janju. Itinuro ni Janju ang lecture hall at sinabi kay Shaning, sa lecture hall, kailangan mo akong tawaging guro. Halika, bayaw, sundan mo ako, dadalhin kita para makita ang kasiyahan. Si Shaning, walang takot, hinayla ang manggas ni Janju, kinaladkad siya, na nagtulak kay Janju na magbulalas, hoy! Dahan-dahan, malapit nang masira ang aking damit. Nagpaalam siya kay Lord San, idinagdag, ngayong hapon, babalik ako, bayaw. Bumantong hininga si Lord San sa likuran nila, nagtataka kung kailan magiging mas katulad ng kanyang ate ang maliit na batang babae na ito si Shaning. Tunay na, ang pagbibigay ng Demon Nation kay Shaning sa hinaharap ay isang malaking pag-iisip. Sa loob ng isang kahoy na kulungan, may isang taong nakakulong. Ito ay isang tao at siya ay isang babae. Si Janju, na nakatago sa gilid, ay nagtanong kay Shaning, bakit napakaraming iba't ibang lahi ang Demon Nation? Sumagot si Shaning, narinig ko ang mga matatanda na dati, maraming malalaking demonyo sa Demon Nation ang nagpalaki ng tao. Ginawa rin niya ng aming dalawang Sun Clan. Ngunit matapos maging Demon Lord ang aking kapatid, pinalayas niya ang mga lahing ito sa Tucson. Nagtanong si Janju, para saan nila pinapalaki ang tao? Taos pusong sumagot si Shaning, Kuya, huwag mo akong tingnan ng ganyan. Napakabait ng aming Tan Clan sa tao. Hindi kailanman pinayagan ng aking kapatid na kainin namin ang tao. Nag-isip si Janju, nakahawak ang kanyang baba, iniisip na kung ang mga lahing ito ay tinatrato bilang hayop sa Demon Nation, hindi magiging maganda ang kanilang sitwasyon. Gayunpaman, ang batang babae sa harap ay tila may pambihirang pinagmulan. Ang gwardya na nagbabantay sa bilanggo ay sumaludaw kay Xianjun, ang misteryosong swordmaster, na sinasabing, nagawa na ang bilanggo. Sumulyap si Xianjun sa batang babae sa loob ng kahoy na kulungan at nagtanong, sino ang batang binibini na ito? Sumagot ang gwardya, ang batang binibini na ito ay ang tanging anak na babae ng pinuno ng Immortal Sect, Linkang, isang 4th grade cultivator ng universo. Malubhang nalugi ang misteryosong swordmaster sa pagkakataong ito dahil sa ambush ng Immortal Sect sa Heavenly Demon Realm. Nabigo ang aking mga nasasakupan, ngunit hindi ito ganap na pagkakamali. Pagkatapos magsalita, magalang na iniharap ng gwardya ang isang espada. Bukod sa paghahanap sa batang binibini na ito, mayroon din ang aking mga nasasakupan ng ilang gamit. Sana ay maipakita sila ng kagalang-galang sa master para sa pagsusuri. Ibinaba ni Xianjun ang kanyang ulo upang sumulyap sa espada at simpleng nagbulalas, masayang bumalik si Janju sa kanyang tirahan nang bigla niyang napagtanto na may darating na hahanapin siya, na nagdulot sa kanya ng pagkabahala at pag-uto. Kamahalan tu Shanlan, pagmamasid sa kanyang nabigla na ekspresyon, nagtanong, ganoon ka ba nagulat na makita ako? Ipinaliwanag ni Janju, hindi ba't abala ang master karaniwan? Bakit ka malaya na pumunta rito at magpahinga ngayon? Si Tu Shaolan, na medyo nahihiya, kinamot ang kanyang mukha at sinabing, ngayong gabi ay full moon. Narinig ito, agad na pinaniyak ni Janju siya, makakasiguro ka. Hinding-hindi ako magdudulot ng gulo ngayong gabi. Bahagyang namula si Shaolan at sinabi sa kanya, mamaya, dapat kang sumama sa akin sa liblib na lugar. Nakatingin sa kanya na hindi makapaniwala, iniisip sa kanyang sarili, bakit tila medyo kaibig-ibig ang dakilang Demon King ngayon? Malakas niyang sinabi, kung may oras pa, gusto ba ng master na manatili rito para sa isang pagkain? Asul ang kalangitan at puti ang mga ulap, na ginagawa itong isang napakagandang araw nang biglang may boses na tumunog, narito ang chicken soup. Kinuha ni Janju ang isang plato ng pagkain at saka nagsalita sa iba na nakaupo na sa hapagkainan. Nakita si Kula na kumakain ng pork leg, hindi na iwasan nito Shanlan na magtanong, kahit ang monghe ay kumakain ng karne. Tumawa si Xianju at itinuro ang maliit na sinasabing, peke siyang monghe. Si Ku, narinig ito, hawak ang pork leg sa isang kamay habang nagpapanggap na nagdarasal, Ahmed Baba Buddha. Itinuro ni Janju ang leg sa kanyang kamay at sinabing, ang tunay na monghe ay hindi kumakain ng karne. Kaya bakit hindi mo ibaba ang chicken leg na iyan? Bilang tugon, kinagat ni Ku ng malaki ang leg at sinabing, kung gayon,
hindi na magiging tunay na monghe ang maliit na monghe. Si Tu Shanlan, na nakaupo sa tabi, ay sumipsip din ng sabaw. Sa sumunod na sandali, nang tanungin siya ni Janju kung paano niya nakita ang kanyang kasanayan sa pagluluto, ibinuga niya lahat. Pagkatapos panasan ang kanyang bibig, sumagot siya, hindi maganda sa lahat. Janju, hindi sumuko, masiglang ipinakilala ang isa pang ulam, aba, Master, subukan mo ang seasonal vegetable na ito. Napakasariwa nito. Malamig na sumagot si Tu Shanlan, ayaw ko sa ulam na iyan. Matapos kumain, nag-usap sila tungkol sa negosyo. Tiningnan ni Tu Shanlan ang espada na nakalagay sa mesa at sinabi kay Jiangju, ito ay nakuha namin mula sa mga rebelde ng Di Tianming. Dapat mong makita kung may kakaiba dito. Bago nabuo ang Golden Sand River, may ugali ang mga dakilang demonyo na panatilihin ang populasyon bilang mga alipin. Mula nang kuhanin ko ang posisyong ito, nilalayon kong makahanap ng lugar para sa kanila upang maibalik ang kanilang sigla. Ngunit sa halip ay itinatag nila ang Di Tianming gamit ang pagliligtas sa mga ordinaryong tao upang palakasin ang kanilang kapangyarihan, madalas na umaatake sa mga teritoryo ng malalaking angkan. Narinig ito, kinuha ni Janju ang espada, hinahangaan ito habang sinasabing, ang celestial sword na ito ay tila hindi pa nabuo ng higit sa 100 taon. Ngunit saan nakuha ng mga taong iyon mula sa kakaibang immortal sect ito? Sinabi sa kanya ni Tu Shanlan na hindi niya alam, tanging ang ganitong uri ng mahiwagang sandata ay ibinigay ng bawat miyembro ng kakaibang immortal sect at may selyo na nakaukit sa hamba. Sumeryoso ang ekspresyon ni Tu Shanlan nang sabihin niya kay Janju, ang Divine Arrow Pavilion ay kailangang umikot sa Golden Sand River. Direkta siyang tinanong ni Janju, didiretso ba tayo sa Demon Nation? Mabilis niyang ipinaliwanag, pinatalsik ako sa Divine Arrow Pavilion pagkatapos ng ilang buwan at hindi man lang ako maituturing na disipulo. Hindi ako malapit sa kanila. Ikaw, na mula sa tribo at marunong magbasa, ng kapalaran bukas. Tiningnan siya ni Tu Shanlan at sinabing, dapat kang pumunta sa kulungan at makipagkita sa mga rebelde na iyon. Tingnan mo kung maaari mong malaman kung saan nanggaling ang mahiwagang sandata na ito. Sumagot si Janju, aking kagalang-galang na Panginoon, tinuturuan ko ang mga miyembro ng iyong tribo araw-araw at kailangan kong mang-alap ng impormasyon para sa iyo. May bayad ba ito? Tiningnan siya ni Tu Shanlan. Kinabukasan, pumunta si Janju sa kulungan upang imbestigahan. Ang jailer ay isang espiritu ng baboy na nagpapatunay sa kanya. Ang bilanggo ay ang berde buhok na batang babae mula noon, si Lin Chini. Ang kanyang malamig na tingin ay nakatutok sa bagong dating. Si Janju ay nakatayo sa labas, naka-cross arms, tinatanong ang taong nasa loob, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Ngumisi si Lin Chini at tinawag siyang hunting dog. Ikanaway ni Janju ang kanyang kamay na sinasabing, hanggat makakapag-usap tayo, ayos iyan. Naghihintay ang general sa labas, tama. Tulungan mo siyang tanggalin ang mga kaidnang ito. Sumagot ang jailer, si Sir Jiang lang ang nandito at hindi ko talaga mailalabas ito. Napakalakas niya, nasa cosmic realm na siya. Pinutol ni Janju ang jailer, teka, sabi mo nasa cosmic realm siya. Kung gayon, kalimutan mo na ang sinabi ko. Panatilihin mo siyang nakatali. Hinawakan ng jailer ang kanyang mga kamay at sumagot, naiintindihan. Nang umalis ang jailer, bumaling si Janju sa berde buhok na batang babae na sinasabing, una, hindi mo maaabot ang aking posisyon, kaya huwag kang mag-aksaya ng laway. Pangalawa, ako ay isang naliligaw na mangkukulam na nahuli. Ang aking sitwasyon sa dalawang buhangin ay hindi gaanong mas mahusay kaysa sa iyo. Pangatlo, nandito ako para tulungan ka. Bukod doon, biglang may napagtanto si Lin Chini. Ito ang Divine General Shi na kayang magpaunawa sa Celestial Maiden sa sinasabi ko, tama. Habang iniisip niya ito, dalawang nakabaluti na Celestial Generals ang lumitaw sa likuran niya. Nakita ito, nasabik si Lin Chini at tinanong siya, kaya alam mo ang sining ng pag-utos sa mga general. Aling disipulo ng Divine Arrows 36 Heavens ka at bakit ka nasa Tucson? Hinimas ni Janju ang kanyang baba, nag-iisip kung paano nakilala ng babae na ito ang kanyang mga teknik sa pagbabago ng katawan. Alam din na ang tinatawag na Divine Needle ng 36 Heavens ay walang iba kundi isang pagkukunwari. Napasinghap si Linani sa gulat, nagbulalas na kahit walang 36 Heavens technique ay maaari pa ring maunawaan ang misteryosong sining ng pag-utos sa mga sundalo.
Si Janju nga ang maliit na Grandmaster sa harap niya, ang maliit na Grandmaster na ang ama ay isang disipulo ng 36 Heavens, ang Crimson Bright Heaven Fong Chinulamak na anak na nagligtas sa maliit na Grandmaster. Hinimas ni Janju ang kanyang baba at tinanong siya kung ang ibig niyang sabihin ay ang Master ng Crimson Bright Heaven, ang tunay na lalaki ng sukdulang Yang. Mabilis na sumagot si Lin Chi na siya ang mentor ng kanyang ama. Sa kanyang puso, inisip ni Janju na siya nga ay mula sa Divine Needle Sect, ngunit sa labas ay tinanong niya kung gaano nakatagal ang kanyang ama sa Demon Nation. Tapat na sumagot si Ling Kangi na naruroon na siya mula nang ipanganak siya, ngunit ang kanyang ama lang ang nakakaalam ng eksaktong tagal. Narinig ito, agad na nagpasya si Janju na imposible ito. Itinuro niya na siya ay nasa Divine Needle Palace ng hindi hihigit sa 5 taon. Kaya paano nalaman ng kanyang ama ang kanyang pag-iral? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.